Naging maingat sa pagtatanong ang House Committee on Justice sa mga resource person na humarap sa pagdinig sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kasi pwede ang mga mapang-usisang tanong at tanging clarificatory questions lang ang pinayagan. Ang pag-question naman ni Representative Paulo Marcoleta sa kredibilidad ng nagpakilalang bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga, pina-strike out sa records ng pagdinig. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Vicky, halos lahat nga ng mga mamabatas na miyembro ng House Justice Committee na nagtanong sa resource person gaya ni Ramil Madriaga ay pinaalalahanan ng kanilang chairperson na huwag magtanong ng mga probing question o yung mapang-usisang tanong. Alinsunod ito sa iginigit ng komite na hindi trial ang kanilang ginagawa. Do I hear a second? Let me be very clear. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. Yan ang paalala ni House Justice Committee Chairman Jervil Luistro sa kanyang mga kasamahan sa pagsisimula pa lang ng kanilang pagdinig. Kaya naman sa tuwing may nagtatanong ng probing o mapang-usisang tanong sa mga resource person, hinaharang agad. At the time you notarized the document, did you observe any untoward? With all due respect, Honorable Dumogan, I believe that your question is already a probing question. Please be reminded to confine your questions to clarificatory only. May, nasaan po yung iPhone na yun? Honorable Jokno, I will lament submit- that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. I'm Thank you. sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair. So ito ho ba ay pwede ho ba nating masabi na galit kayo kay VP Sara? Honorable De Lima, I think that's probing already. Sa mga clarificatory questions sa nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, may mga nilinaw naman sa mga sinabi niya sa kanyang supplemental affidavit, partikular sa confidential funds na inihatid niya sa iba't ibang individual. Sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. May time limit ang pagharap ni Madriaga sa House Committee na hanggang alas 4 ng hapon lamang pinayagan ng korte. Kaya pasado alas 3 ng hapon, pinagbotohan na ng Justice Committee members ang pag-excuse kay Madriaga dahil kailangan pa nitong bumalik sa kanyang kulungan sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Bago siya umalis, pinirmahan at isinumite niya sa komite ang waiver sa Bank Secrecy Law para mabusisi ang kanyang mga bank accounts. Nang makaalis si Madriaga, nagsagawa ng manifestation si Representative Paulo Marcoleta para questionin ang kredibilidad ni Madriaga. The testimony is entirely uncorroborated and rests solely on the word of a detained criminal suspect. You are touching on the credibility again. Ma'am, but And this is please, about the it has been amply discussed, Honorable Marcoleta, that even suspects are presumed innocent. Hindi pa po convicted si Ramil Madriaga, and he is entitled to that presumption. Ano lang po ang pwede kong sabihin, ma'am? Anything that is about, Ang that is nangyayari kasi contained dito, in the affidavit. ang gusto lang pong mapakinggan dito kay kung ano lang naayon sa mga miyembro dito. Paano po yung mga You posisyon are- naman na nasa kabila? Pero pinaalalahanan niya si Marcoleta na maaari lang niya itong gawin sa trial proper mismo at hindi sa pagdinig na ito ng House Justice Committee. Kaya pina-strike out ang kanyang mga komento mula sa records ng pagdinig. Madam Chair, I move to strike out from the records the remarks of Representative Marcoleta There is a pertaining to the motion to credibility of strike the out from witness. the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike out from the record all statements of the Honorable Marcoleta pertaining to the credibility of resource person Ramil Madriaga. Baka po walang matira doon, ma'am. Sana yung final lang kasi Please wala nang- understand at that least the issues Filipino concerning people are watching kahit credibility na pina-strike out niyo yung mga must be statements ko. raised in the trial. Vicky, marami pa sanang tanong ang mga miyembro ng Komite kay Madriaga pero yun nga, kailangan na niyang umalis. Pero nabanggit naman sa hearing ni Deputy Speaker J.K. Suarez na maaari pa rin naman nilang hilingin sa korte na may jurisdiction kay Madriaga na payagan siyang muling makadalo sa hearing kung kinakailangan pa. Balik sa iyo, Vicky. Ian, i-clarify mo na nga para sa amin. Ano nga ba yung sinasabing clarificatory question at ano ang kaibahan nito sa probing questions na pinagbabawal kanina?
Yes, Vicky, pag clarificatory questions, yung mga nakasulat na doon sa affidavit ng isang individual, halimbawa ni Madriaga, doon ka lamang po pwedeng magtanong. Halimbawa, may mga paragraph doon o mga sentences na hindi malinaw, hindi mo alam kung ano yung tinutumbok ni Madriaga, halimbawa, doon po pwede ka nga magkaroon ng clarificatory question. Kaya kapag probing question naman, ito yung mga tanong na wala na doon sa nilalaman ng kanyang affidavit, kaya pinagbabawal ito ng komite. Vicky. Ian, bakit naman daw bawal yung mga probing questions sa pagdinig kanina? Yes, Vicky, kasi ang constitutional mandate ng House of Representatives, sila yung nagde-determine ng probable cause pagdating nga sa impeachment process. Kaya itong mga pagtatanong sa mga witness, yung pagko-cross-examine, pwede lang mangyari yan kapag umakyat na itong impeachment proceeding doon sa Senado kung saan magkakaroon ng proper trial. Balik sa Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.